So kamusta po mga ka-streetwise, no? So mga kababayan, bukas po, no, bukas. Okay, January 31, meron po tayong rally sa saan ba? Saan ba? Sa People Power Monument sa dating gawi. Okay? So ngayon, meron pong dalawang rally na mangyayari. So yung unang rally po ng alas 9 sa People Power Monument, doon po tayo pupunta. Pero yung rally po doon po sa kabila ng hapon, sa EDSA Shrine mismo ng clergy, kung kayo gusto niyo pumunta, okay lang, sa inyo po yan. Pero, syempre, yun po, nahaluan na po ng DDS yun. O, kasi nandun po si Eliseo Rio. O, so ngayon, para makuha natin yung point ko mga kababayan, dito tayo bukas. So, ang alam ko, pupunta bukas si Mima. Si Mima, si JDB pupunta, alam ko, pupunta ako bukas. Si Sentry pupunta. Ang alam ko, kasi siya nag-invite eh. Alam nga naman siya nag-invite, tapos di siya pupunta. So, kita tayo bukas, Mami Terry. Kung may time lang kayo, kung may time lang po kayo, supportahan po natin to, no? So, ito nga po yung invitation ni Trillanes bukas. Okay. Impeach Sara Duterte, join the multisectoral rally on January 31, 9 a.m. at the People Power Monument. Okay. So, ngayon, alam nyo kasi, ang problema dito sa rally na to, walang problema. Okay. Ang problema dito, yung kabilang rally. Kasi nga po, may DDS doon. So itong rally po na to bukas, ng alas 9 ng umaga, ito po ay para lang po ipa-impeach si Sara Duterte. So ang alam ko, pupunta rin yung Bunyog. Si Aling Marie pupunta rin, si Aling Marie ata pupunta rin ata. Oh. So si JDB, sino pa mga pupunta bukas yung mga nag-confirm? Si Stephen, ewan ko lang, hindi ko pa nakakausap. Si Koy, pupunta si Koy. Sigurado. Oh. So si Shelo Magno, alam niyo nakakatawa kay Shelo Magno, 'di ba? O nga, aga nga, alas 9, no? Ang nakakatawa kay Shelo Magno, pinagtulungan siya ng mga DDS. Kita nyo, 'di ba? Lalapit-lapit si Shelo Magno sa mga DDS. Ngayon, pag di na nila type, titirahin na nila. Ganyan po sila. Ganyan po talaga katanga yung mga hayop na yan. So ngayon, ito, continue natin. Sabi pa dito. So ito yung post ni Trillanes eh. Okay. We are inviting everyone to join the multisectoral rally para sa impeachment ni Sara on January 31. 9 a.m. at the People Power Monument. Panimula pa lang ito. Let our voices be heard. O so, una mga kababayan, nagpapasalamat po ako sa Bunyog kay Atty. Enzo Recto. Kasi po, siya po nagsimula po ng rally nung nakaraang 2 weeks ago. So ako, naniniwala po ako no na yung rally po na ginawa po ni Enzo Recto nung nakaraang 2 linggo ay naging mitya para po sa sunod-sunod po na pag-aaklas po para po ipa-impeach si Sara. 'Di ba? Anong shutdown ng gobyerno? Mamaya content ko mamaya 'yan. Hindi pa 'yan ang topic ko, no. So 'yan, sabi pa dito, kung di man kayo maka-join, then kindly help us spread the post and photos about the event para hindi malihis ang issue ng corruption, incompetence at pagiging unfit ni Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, no, makikita naman po natin no, na yung ginagawa po ng mga buwakan ng inang mga DDS po na yan, na magpa-file po ng kaso sa Supreme Court, na gagawa po ng intriga regarding po sa budget, lahat po yan panglilihis. Lahat po yan panglilihis mga kababayan. Malinaw naman po mga ka-streetwise, no, na yung budget po na ginangaw-ngaw nila, 'di ba, na blanco-blanco daw po, draft lang po 'yun. Draft lang 'yun, mga tanga. O kasi mga kababayan, alam ko may copy ako dito eh. Teka lang may copy ba ako dito? Wait lang Ato may copy ako dito eh. And actually, na-content ko na to eh. Pero papakita ko na lang ulit. Okay? Malinaw naman na draft lang 'yun. So nagrereklamo kayo dahil lang gusto niyo lang mag-intriga? Ito yung nirereklamo nila Ungas, nila Congressman Ungas at saka ni ni Vic Panot Rodriguez. Ito yun yung may mga blanco-blanco. Ang tanong, ito ba nakita nyo na ba ito ng buo? Hindi pa. Kasi pinakita lang po nila blanco lang. Oh. Pero hindi nila pinakita yung totoong kwento po ng dokumento po na to. So, puntahan po natin sa page 13. Saan na ba yon? Dito, wala kang makikitang blanco dito. Pero sa ibang mga part, may blanco naman po talaga.
Pero tingnan niyo 'to, saan na ba 'yun? Ay yung pinirmahan nila, yung nirereklamo nilang pirmado. Ito. Ito yung mga pirmado. Actually na-content ko na 'to, eh, yung ko lang na ano lang, nag-ulit lang ako dito, eh. So ito mga kababayan 'no, malinaw naman dito, eh. Ngayon ang reklamo ngayon ng mga kupal na DDS kung sino daw po yung nag-fill in the blanks nung blanko. Nakalagay naman dito, eh, omnibus motion, eh. The technical staff of the House Committee on Appropriations and the Senate Committee on Finance are authorized to effect corrections of typographical, grammatical, and printing errors as well as necessary adjustment. Tanga-tanga. Ayan, linaw-linaw naman, oh, nakalagay dito, oh. So ngayon kung ang tinatanong po nila Congressman Ungas tsaka ni Attorney Panot Rodriguez kung sino yung nag-fill in the blanks ng blanco, nakapirma po diyan, nakalagay po dito. Oh, yung technical staff ng House Committee on Appropriations sila. So anong nirereklamo nyo diyan? Ang gawin nyo kasi magbasa kasi kayo. Hindi yung puro lang kayo batikos. Oh, basta lang makapagbatikos ng mga hayop na to, eh. Well, so malinaw na yan. And actually mga kababayan, naniniwala naman ako na yung kaso po na yan na final po nila sa Supreme Court, mag-fail din naman po yan. Oh, hindi naman magiging unconstitutional ang isang report lang. Hindi naman batas yung nireklamo ng dalawang ungas. Totoo yan. O buti pa nga ito matalino, eh. Buti pa nga itong si Virginia matalino, eh. Oh, bakit? Ano na ba yon? Proposed bill na ba yon? Batas na ba yung pinirmahan na blanco? O tingnan nyo naman, malinaw naman. So sino nag-fill in the blanks ng BICAM report? Technical staff. Nakapirma yung mga senador. So ayun yun. Well, tingnan natin na kung saan mapupunta po itong reklamo nila, pero para sa napakalaking bullshit po nito, no? So ngayon, bukas mga kababayan, kita po tayo sa rally bukas. Well, sana maraming pumunta, no? So, sana ba? Puntahan natin to, no? So ngayon, mga kababayan, ito yung gusto kong sabihin dito. Ito, nag-post ulit si Trillanes. So, sabi ni Trillanes, no? Just to be clear, our multi-sectoral rally on January 31, 9 a.m. at the People Power Monument, doon sa dati pa rin tayo, this is solely for impeachment of Sara. No? Yung January 31 po, 9 a.m. sa People Power Monument, para lang po ito sa impeach Sara. Ito ay, iba ito sa rally sa EDSA Shrine sa hapon ng January 31 na-organize ng civil society pero nahaluan ng DDS groups at mga products retired generals. O, yan So, well, mga kababayan, no, yung sa EDSA Shrine, mga kababayan, ano kasi yun? Hawak po talaga ng mga Catholic yun. Kasi po yung nagparali po sa EDSA Shrine, clergy. Di ba clergy? Sila running priest. Pati yung pari po na tumutulong sa mga EJK victims, sila po yun. Ang problema kasi doon, nahaluan po ng DDS. Atin doon si Dado, o di makita kami doon. Oh. Baliw sila. Alam nyo dati, no, natawa ako dyan kay Dado, eh. Dati galit tayo, pero ngayon tinatawanan lang natin kasi nga po baliw. Hindi may makapunta, kapatid na takero. Okay lang yun, Ma'am Cheryl, no? Okay lang yun. So, ngayon, mga kababayan, no, ito yung problema dito sa rally po na ginawa ng clergy. Ito yun, eh. Ito. So, ito yung isa. So, ulitin ko lang, So, mag-move on na tayo dun, So, okay na yun. So, bukas, alas 9 ng umaga sa People Power Monument. So, yung sinasabi naman po ni Trillanes, ito yung isa. Yung pinost ni Shelo Magno. So, kung makikita nyo dito, no, boses ng bayan, korupsyon, tutulan, katiwalian, labanan. Marcos, Lumualdez, panagutin, Duterte paalisin. Gobyerno, linisin. So, ito na. Alam nyo kasi mga kababayan, ito yung point ko dito, eh. Pag ganito po yung ginagawa ninyo, hindi rin po kayo pupuntahan ng maraming tao dyan. Kasi marami pong pro-Marcos hanggang ngayon. Ako naniniwala naman ako, no, na itong mga dilawan, never po talaga sila magiging pro-Marcos. Naniniwala naman ako doon. Pero sana naman this time, bago nyo tirahin ng ganyan yung administrasyon ng Marcos, tirahin muna natin yung common enemy natin. Pag wala ng Duterte, saka tayo mag-away.
sa mga dilawan. Agree ba kayo doon? Kasi ang problema kasi dito, Royal Rumble na mangyayari dito eh. Oh, tayo ayaw sa mga Duterte. Tapos ito naman, itong rally nila, nahaluan ng Duterte. Tapos na nakalagay, di ba? Sara Duterte paalisin. So ang gulo. So rumble-rumble na. O di ba? Tandaan nyo mga kababayan na yung politika kasi, dapat po, addition tayo. Hindi division. Well, titingnan ko baka pumunta rin po ako dito. Baka dumalo ako dito, hindi ko pa alam kung kaya pa ng katawan ko. Pero sigurado ako, bukas na umaga, nandun po ako sa People Power Monument. Oh. So, si Shelong Magno, di ba? Ewan ko niya kay Shelong Magno na yan. O ngayon, mga kababayan, no, ito eh. So, si Justice Carpio nandun, pupunta. Si Tandero. So, ito ang malupit dito. Yung Eliseo Rio. Ito yung pinaka retarded general din to eh, no? Si Eliseo Rio. Retarded general lang puta. Ayan. So, mga kababayan, yung si Eliseo Rio, mga kababayan, grupo po yan. Ano bang grupo yan? Di ba? Ano bang kalimutan ko na kung anong grupo. Grupo yan eh. So, mga retarded AFP din po sila. Oo. So, ngayon, ang problema kasi dito kay retarded general Eliseo Rio, di ba? Ano yan eh? Tina, nung hinahanap ko po yung ano niya, yung background niya, USEC pala siya, no? Ng ano, ICTO, Information and Communications Technology Operations, noong panahon ni Digong. Oh. So, 2019 to 2020. Tapos, ano rin siya, no? Oh. Officer in charge din po pala siya, no? Secretary of Information of Communications Technology. Appointed rin siya ni Digong. Secretary siya ni Digong. Oh. Tapos, Commissioner of National NTC, noong panahon ni Gloria. So, pro-China din pala ito. Napansin nyo ba yun mga kababayan? Napansin nyo ba yun? Lahat po ng appointee ni Digong tsaka ni Gloria pro-China. Oh. So ngayon, tingnan ninyo ito rally to ng mga dilawan. Pupunta sa Eliseo Rio. Pero ang isa sa mga panawagan dito, patalsingin si Sara. Di ba? So ano lang talaga, nakihalo lang po talaga siya. Oh. And by the way mga kababayan, no, kasi nakikita ko naman yung comment niyo about kay Shelong Magno. Kay Shelong Magno mga kababayan, ano rin yan eh, magaling makapag ano yan eh. Magaling po siya mag-intellectual dishonesty eh. Yung sinasabi niya about PhilHealth, kalokohan po yun. Wag po kayo maniwala doon. O ano na nangyari? Actually, na-content ko na yun. Hindi lang kayo nanood sa akin nun eh. So, sabi ni Shelong Magno dati, ang kailangan daw po ng pera ng PhilHealth, 1.1 trillion. Tapos, kukulangan daw po yung pera ng PhilHealth, so kailangan daw may subsidy ang gobyerno. Tapos, yung logic ni Shelong Magno, kaya daw kukulangan ng pera yung PhilHealth kasi daw po, lahat daw po ng miyembro, tsaka beneficiaries ng PhilHealth makakasakit. So, kailangan natin ng 1.1 trillion. Kita mo naman kalokohan ni Shelong Magno. So, hindi rin po, ito yung sinasabi ko eh. Hindi po lahat ng mga sinasabi ninyo matalino, tama sinasabi. O, parang si Shelong Magno, parang si Libayan. Di ba? O. So, yun mga kababayan. No? So, ngayon, bukas po, makita po tayo bukas. Okay? Doon sa mga pupunta, kung di po kayo makakapunta, at least, i-share nyo po yung video ng mga live stream po ng mga vlogger na pupunta doon at saka po yung mga message. Di ba? So ngayon, itong rally po ngayon na to ni Eliseo Rio, sa kanya na nga And then, by the way nga pala si Eliseo Rio pala, siya rin pala yung nag-file ng kaso noong 2022 sa COMELEC na nagkaroon daw po ng dayaan. Si Eliseo Rio din po yun. So ano nangyari sa kaso? Wala. Di ba? Yan, si First Protector, no? Baka pumunta yan bukas, magbabike lang yan bukas dun eh. O ito tingnan nyo to So ito yung sinasabi ni si Shelong Magno, ano yan? Ewan ko dyan kung anong trip niya, no? So ito. Panoorin nyo to Sabi ko, let's break it down. Walang corruption issue. Maliwanag na tayo dyan.
wala ring unconstitutional issue. So what are we talking about? It's the procedure ng Senado na sinasabi ko, napaka-liberal ng procedure ng Senado. To cite an example lang, Christian, kahit 3 senador lang, pwedeng mag-pass on second reading ng isang bill. Technically, bawal yon, but for as long as nobody would object Yun. and raise the quorum issue, walang nag-quorum call, tuloy Yes. yun. Hindi mo pwedeng questionin na, hindi, napasaya na 3 lang. Hindi. Ba't hindi ka nag-object? Yun ang Ganun sinasabi yun. natin. I understand. So, kailangan mo palaging, Yan. Okay So, ayan, malinaw mga kababayan. So, actually, kaya ko lang kasi pinlay itong video po na to para po sagot po natin dun po sila sabi nila na bakit po walang pirma yung mga ibang senador pero natuloy po yung BICAM. So, ang tanong dito, bakit walang nag-object? So, alam po yan ni Trillanes kasi po si Trillanes po dating senador. Di ba? Yung pinakita ko kanina pakita ko ulit Yung pinakita ko kanina, ito yun Wait lang, ito yun Ito yung pinakita ko kanina. Yan, ito. Ito yung sinasabi ng mga bobong mga DDS At pati rin po yung rally din po sa kabila. Malamang isa ito sa mga i-discuss nila bukas So ito, nasagot na to. Buti nga sinagot ni Trillanes, at least alam ko na kung anong tamang sagot dito. O yan Yung sinasabi nga po nila bakit walang, kahit daw maraming hindi nakapirma, pero bakit daw natuloy pa rin daw po itong BICAM po na to. Ang tanong dito, kahit po may mga blanco pala dyan, kung walang nag-object, tuloy-tuloy po yan. Ang tanong dito, bakit hindi nag-object itong sila Bato, sila Cayetano, si Bongo, si Loren Legarda, si Rizon Tiberos, pati yung si Babalina. Di ba? Kita nyo naman, di ba? So, malinaw na dito. At ang point dito mga kababayan, ulitin ko lang sa mga bagong dating, ang pinirmahan po nila dito is yung omnibus motion. Di ba? Na the technical staff of the House of Committee of Appropriations and the Senate Committee and Finance are authorized to effect corrections, typographical, grammatical, and printing errors as well as necessary adjustment. So ngayon mga kababayan, malinaw na po yung sagot. Sino nag fill up ng blanco sa BICAM committee? Technical staff. Bakit nag-proceed ito nang walang pirma ang ibang mga senador? Kasi walang nag-object. Sino si Babalina? Si Amy Marcos. Di ba? So malinaw na. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, ano mangyayari sa kaso? Sa Supreme Court nila Vic Rodriguez tsaka ni Congressman Ungab. Di wala. Di ba? So mamaya babalikan natin yung topic na yan So close na natin to itong topic na to. So yun mga kababayan So bukas po i-upload ko rin naman tong video po na to mamaya. So bukas po kita po tayo January 31 alas 9 ng umaga sa People Power Monument. Okay? So yan So diyan po sa team replay ano nga po masasabi niyo nga po dito sa what you call this? Sa rally po nagaganapin bukas. Kayo ba pupunta ba kayo? Sana pumunta kayo Kung di po kayo makakapunta, sumuporta na lang po sana tayo, So yun mga kababayan, and then mga ka-streetwise next topic po tayo. Pag-usapan natin yung naka-thumbnail.